pasabog ang mga bulkan? Bakit marami ng kain ng dahon ang mga higad? Ano ang pwedeng gawin kung gusto mong mag-focus? Pagkolekta ng basura, kailan pa nauso? Protect sa'yo, Mom. Potency Forte. Siga ng siga ang depensa laban sa sakit. Champions are not born. They are raised. Ang pagiging champion, hindi lang nadadaan sa swerte. Hindi lang sa gamit. Hindi lang sa dugo. Ang pagiging champion ay nasa tamang pagpapalaki. Nasa tamang habit, like having a healthy breakfast with Milo every morning. Para may energy to train every day. Para champion, on and off the court. Sa Motor Trade, ang pagbili ng motor, maraming dalang magandang pagbabago. 234, motor ang kailangan. Dito ka dumiretso, ang daming pagpipilian at magaan pa ang presyo. Motorsiklo sigurado. Alaga ka dito, motorsiklo sigurado. Alaga ka dito sa Motor Trade, motorsiklo sigurado. Alaga ka dito, 234 motor. Sakay na sa masayang trip. Motorsiklo sigurado. Alaga ka dito. Magkaibang problema, magkaibang solusyon. Iba ang ubong may plema. Solusyon, palabasin ang plema. Iba rin ang ubong, walang lumalabas na plema. Tuyo, walang tigil. Non-stop dry cough yan. Solusyon dyan, tuseran. May cough-stopping action na pinapahinto ang dahilan ng pag-ubo. Quick visa, long-lasting ginhawa. Katapat ng non-stop dry cough, tuseran. Bago nagkaroon ng mga eroplano, kotse at bus, kung gustong gumala ng mga tao, wala silang choice kundi maglakad. Nabago yun noong 1817 nung maimbento ang velocipede, ang unang bisikleta. Gawa ito sa kahoy, pero may kulang, walang pedal. Kaya pag sumakay ka nito, literal na kailangan pumadyak, tatakbo ka kasama ang bike bago sumampa at umandar. Ganon? Eh sino nakaimbento ng pedal? Naimbento ng Scottish na panday na si Kirkpatrick Macmillan ang bisikletang may pedal. Hindi nga lang okay yun, rig ng gears at crank. 1853, naisip ng German na si Philip Moritz Fischer na ikabit ang mga pedal direkta sa gulong. Yun ang umpisa ng modernong bisikleta. Hindi na kailangan tumakbo bago sumumpa. Yung bisikleta na gawa ni Fisher ay binansagang the Bone Shaker. Bakit kaya? Dahil ba sa A. The lack of inflatable tires? B. The lack of shocks? C. The wooden frame? Ang sagot ay all of the above. Ang korte ng mga bisikletang yun ay kagaya ng mga gamit natin ngayon. Pero dahil gawa sa kahoy ang frame at gulong at walang shock absorber, matagtag lalo na sa mabatong kalsada. Sumunod ang gulong na debomba. Ito yung bike na may dambuhalang gulong sa harap. Magaan, mabilis. Pero dahil sa mataas na silya, delikado ito. Para lang ito sa mga malalakas ang loob. Scary! Noong 1880s, may dalawang importanteng pagbabago. Una, naimbento ang sistema ng pedal at kadena. Gamit pa rin ito hanggang ngayon. Naging mas madaling imaniobra at mas ligtas ang mga bike. Sumunod ang gulong na debomba. Naging swabe ang ride. Kaya ngayon, nagbabike tayo para makagala, mag-exercise o maglibang. I believe! Mainit pa ang tanong tungkol sa pagsabog ng mga volcanoes. Ang salitang volcano ay mula sa Vulcan, ang god of fire ng Romans. Eh saan ba galing ang mga bulkan mismo? Umpisa natin sa plate tectonics. Ang gitna ng ating planeta ay gawa sa molten core na may nakakatunaw na temperature na 9,392 degrees Fahrenheit. Ang Earth's crust ay ang exterior at gawa sa lupa na pinatapakan natin. Sa pagitan ng core at crust ay may dambuhalang stone plate na sobrang bagal gumalaw dahil sa nagpapagang init. Kung saan nag-overlap ang plates, may nabubuong bitak o butas para makasingaw ang gas at init mula sa gitna ng Earth. Ang mga bulkan ay resulta ng pagsingaw ng gas at init. Dahil sa temperature at paiba-ibang pressure sa ilalim at itaas ng surface, kailangan ng Earth magpasingaw ng init. Ayun!
kaya pumuputok ang mga bulkan. Actually, may dagdag pang dahilan. Ang magma o liquid na bato ay hindi kasing dense ng solid na bato. Pag ang bagay ay magaan, mainit at nag-e-expand, ito ay umaakyat. Walang mapupuntahan itong bagong tunaw at expanding na bato, kundi sa taas. Volcanic eruption na! I believe! Pag-usapan natin ang mga magagandang paru-paro. Kilala ang butterflies dahil sa kanilang matingkad, maganda at makulay na pakpak. May 4 na chapters ang buhay nila. Una, bilang itlog, tapos caterpillar, then chrysalis, at sa wakas, bilang butterfly. Ang tawag sa proseso ng pag-iba-iba nila ng itsura ay metamorphosis. Nagsisimula ang lahat sa simpleng itlog. Paramihan at sa dahon ng itlog ang mga paru-paro para may makain agad ang mga anak nila. Kung bandang tag-araw ng itlog, ilang buwan lang at magpipisa na ang mga ito. Pero kung taglagas o taglamig, naabutin yun hanggang tag-sipol. Sa napisang itlog, sumusulpot ang caterpillar. Kakain ito para magkaroon ng lakas para sa next stage ng buhay niya. May maliit na hook o kawil sa mga binti nila, kaya nakakaakyat sila sa halos kahit saan. May ibang fully grown caterpillar na gumagawa ng cocoon para makamove on sa susunod na estado. Pero karamihan, nagtatago lang para maging chrysalis. Sa loob ng chrysalis, dumadaan siya sa metamorphosis. Sisira ang cellular structure. At pag nabuo ito ulit, iba na ang forma. Mula sa chrysalis, lumilitaw ang adult butterfly. Di tulad ng caterpillars, ang mga butterflies puro liquid ang kinakain, gaya ng pollen at nectar. May mga uri ng paru-paro na ilang linggo lang kung mabuhay sa 4 oras para mag-asawa, mag-itlog at ituloy ang cycle of life. Matagal nang may paru-paro sa Earth. May butterfly fossils na 56 million years old. Pero sa Amerika, maraming uri nila ang nanganganib ng maubos. Sa East Coast, 80% na ang nauubos sa monarch butterflies na makailan. Sa West Coast naman, 99% na ang nauubos. Kawawa naman. Sana matulungan natin ang butterflies na dumami pa. I agree, dahil hindi lang sila maganda, importante rin sila sa ecosystem kasi pinapollinate nila o tumutulong sa paglago ng mga halaman at puno. Isa pang tanong tungkol sa mga paru-paro. Merong ilang uri ng butterfly? A. 170, B. 1,700, or C. 17,000? Ang tamang sagot ay C. 17,000. At kung aalagaan natin sila, hindi mababawasan ang uri nila. I believe! Balikan natin ang ancient practice na subok na sa matagal na panahon. Focus ang inyong atensyon para sa meditation. Sa meditation, dapat isang bagay lang ang iisipin mo. Halimbawa, mag-focus ka lang sa iyong paghinga ng mabagal at tama. Yan ay isang central practice ng meditation. At isang magandang paraan para ma-relax tayo. Mukhang madali lang, no? Pero kaya nyo ba? Subukan natin. Itikit ang mga mata at mag-focus sa inyong paghinga. Inhale, exhale. Relax ba kayo? Kumalma ba kayo? Ibig sabihin, tumalab sa inyo ang pag-meditate. Saan nga ba nagmula ang meditation? Ang unang record sa paggamit ng meditation ay sa India noong 1500 BCE. Kaya naniniwala ang mga historian na at least 1,500 years na itong ginagamit. 2,500 years ago, ang mga Taoists at Buddhists sa India ang nagsimulang ikalat ang practice ng meditation. Pero hindi natin alam kung sino o kanino talaga ito nagmula. Di nagtagal, marami ng relihiyon ang gumagamit ng meditation dahil sa benepisyo nito. Sa Hinduism, ang meditative practice na na-develop ay ang yoga. Ito ay series ng stretching at posing para ma-align ang mind and body. Sa Buddhism, marami ring meditation techniques tulad ng simpleng breathing exercises. May higit sa 50 methods ang Buddhism para ma-develop ang mindfulness. Habang ang iba ay may libo-libong visualization meditations kung saan may nilalarawan sa isip para makafocus. Samantala, sa Judaism, Christianity at Islam, ginagamit ang meditation kasabay ng dasal para mapag-isipan ang meaning of life. Sa modernong panahon, inuugnay sa personal health ang meditation. Madaming paraan para mag-meditate at
kahit saglit mo tong gawin, ay may positibong epekto ito sa buhay mo. Nakakatulong ang meditation sa pagbawas sa stress, magkapagdesisyon, at sa pagbawas ng mabigat na nararamdaman. Kapag stress tayo, apektado ang ating pagtulog, pagkain, at pati sa pag-aalaga sa ating sarili. Nakakatulong ang meditation para mawala ang stress at makapag-focus tayo tuwing may challenges na dumadating. Nakakahaba din ng attention span ang meditation. Ngayon, digital age na, napakadaling ma-entertain. At ang resulta, nawawala ang kakayahan nating mag-focus sa mahabang oras. Tumataas ang kakayahan nating mag-focus tuwing nagme-meditate. Nakakatulong sa ating mental health. Alin dito ang benepisyo ng meditation? A. Increased memory. B. Improved sleep. Or C. Pain control. Trick question to dahil ang sagot ay all of the above. Mabuti para sa isip at katawan natin ang meditation. Kaya naman, madaling maintindihan kung bakit matagal na itong ginagawa ng marami. Bago nagkaroon ng public sanitation, problema ng mga tao ang basura. Yung ginagawa nila, madalas nakakadiri at nakakasira ng kalikasan. Sa ilang parte ng mundo, sa ilog lang tinatapon ang basura. Ew! Noong medieval times, tinatapon lang ang basura sa bintana. Yuck! 1920s nang simulan sa US ang paggamit ng garbage truck para kolektahin ang basura. Pero yung open top trucks ay mabaho, kaya kailangan ng iba pang solusyon. Buti na lang dumating si George Dempster. Alam niyo ba kung ano naimbento niya? Ang dumpster. At sa sumunod na taon, naimbento ni Garwood Packer ang trash compactor. Ngayon, may epektibo ng paraan para dalhin ang maraming basura gamit ang closed truck palayo sa tirahan ng tao. Hindi lang garbage truck ang may gulong na ginagamit sa trash management. Beach cleaners, mga modified tractors, ito na kumukuha ng basura sa buhangin. At mga industrial pollution na inaalon kapag gabi. May dalawang magkaibang trabaho ang beach cleaners. Una ay drag mechanism. Isa itong malaking rake na hinihila sa likod nito. Ah, yan pala yung gumagawa ng malalaking linya sa buhangin na madalas kong makita sa beach. Ang scoop mechanism naman ang dumadakot sa mga buhangin at kumukolekta sa mga bagay na hindi dapat kasama sa buhangin. Ang garbage scow ay isang barko na nagdadala ng basura sa ibabaw ng tubig. Sa mga syudad na napapalibutan ng tubig tulad ng New York City, ginagamit ang method na ito. Trash collection, isa sa pinaka-basic na serbisyong publiko. Pinapanatili nitong malinis at habitable ang syudad. Kaya sa susunod na makita nyo ang mga kolektor ng basura, sabihan nyo sila na, "Good job, guys!"